Lighthouse Sundays. Welcome to Lighthouse Center and welcome home. So welcome po sa ating mahal na simbahan. Kaya I am Pastor Paul Sigawinit at may mga first-timer po ba tayo dito? Just want to greet everyone. Welcome po. Meron po tayong mga first-timers? Ngayon lang po umattend ngayon sa ating church. Meron ba? I think meron po, sila po ata. No? Hello po, welcome po. Pwede po palakpakan po natin sila. Ayan. Di ko po sure kung first timer po kayo, no? Pero you look new to me. Okay, so welcome po sa ating Lighthouse Church. So today po actually we celebrate the life of all our mentors. Sabi mga mentors. Okay, ang mga mentors po natin, iba-iba po yung mga yan. Tama po ba? Kanina nga, pinakita po sa harap dito, no, na nakalagay dyan is Mentors Appreciation Today. So, may youth, may young adults, at may mga legendaries din naman. Okay, so mga hindi po nakakaalam, legendaries po ang tawag ko sa mga medyo edad-edad na po. Ayaw ba? So, para magandang pakinggan. So, legendary. Sabi mo nga, legendary! O, di ang gandang tignan, di ba? Para kang naglalaro. Okay. And they are the reason bakit po mas na-reach out ng church ang bawat isang mananampalataya dito sa church through CGs and discipleship. Last month, we celebrated Pastor's Appreciation, right? Okay lang po ba kayo? Parang hindi pa po kayo kumain. Meron po tayong pagkain. Wala po pala, no? Mga workers lang po pala, no? So, okay, this time around, the reason po bakit we are successfully pastoring this church is because of our mentors. Sabi mo nga, mentors. Hindi po mentos. Mentors. Okay? And our mentors are men and women of God. Sila po ay mga babae at lalaki ng Diyos. Mga lingkod sila ng Diyos. And they are not required actually to be a mentor, but they answer the call of God to be one. Hindi naman sila required maging leader ng church, pero sinagot nila ang calling para paglingkuran ng Diyos through you. Amen? Wala talaga, no? So today, my goal is not to just celebrate the lives of our mentors, but to teach and empower our mentors to be unashamed workmen of Christ. So that's our message this morning entitled, Unashamed Workman. Sabi mo nga, Unashamed Workman. Wait lang, ayusin ko lang po yung Okay. Ayan. Amen. Okay po ba yun? Unashamed workman. So, let's read our main text. No, babasahin po natin. 2 Timothy 2 verse 15. Mamaya po habang pag-aaralan po natin to, baka iisipin nyo, bakit si Pastor Paul yung pinitpuro niya, may Timothy, may Paul? Kasi mamaya maintindihan po natin, no? Parang naman, pangalan na nga niya, Timothy Paul, tapos yung pipreach pa niya, si Paul, tas si Timothy. Ayan, no? May explain ko po sa inyo, mas maganda. Basahin nga po natin sa 2 Timothy 2 verses 15. Do your best to present yourselves to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So dito po iikot ang mensahe natin this morning. So samahan niyo po ako sa message today entitled, Unashamed Workman. Let's all pray. Panginoon, maraming salamat sa isang week na kami po ay sinamahan mo, sinustain mo, pinagaling, pinalakas. At the reason why we are here because you allow us to be here. Lord, thank you for giving us another life. And today, as we spend time, as we celebrate the lives of our mentors, dalangin po namin na mapalakas po namin at ma-empower po namin sila. At the same time, Lord, ma-i-apply din po namin ito sa mga personal lives namin bilang mga lingkod mo sa mundong ito, Lord. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, unashamed workman. So, pag-aralan lang natin yung background ni Timothy. So si Timothy po ay anak ni Bishop John. Ay, hindi po, iba po yan. So let's study about the life of Timothy. So Timothy was the child of a mixed marriage. Okay? Ang nanay po ni Timothy ay Jewish, taga-Kabambanan. Ay, pala yun. Nanay ko pala yun. Jewish ay nanay, ang Jewish ang nanay niya, tas Greek naman yung tatay. Okay? He was originally from Lystra, in the Roman province of Galatia, na sa panahon natin ngayon ay tinatawag nating Turkey. Sino po nakapunta na ng Turkey? Nakakain na ng turkey? Siguro masarap yung adobong paa ng turkey. Amen?
Masyadong malaki pa rin yun, di ba? So he was converted during Apostle Paul's first missionary sa mismong lugar nila. So siya pala ay nawin nung first missionary journey ni Apostle Paul. So 2 beses po ang missionary trip ni Apostle Paul. And during yung first time niya missionary trip, isa sa nawin po niya si si Timothy. Okay? Dahil sa tindi ng dedication sa gospel ni Timothy, nag-decide si Paul na dalhin siya sa mga lakbayan nito. So na-bless ngayon si Apostle Paul kay Timothy. So ang ginawa niya, sige, dadaling kita sa mga mission trip ko. Okay po ba yun? Dahil, yun nga, at binigay naman agad ng church yung doon ang blessing na sumama kay Apostle Paul. And from then on, Timothy became Paul's constant, trusted, and greatly loved companion. So naging sanggang dikit sila. Okay po ba 'yon? Ang ganda ng ng story nila. And Timothy was not naturally brave. Maybe some of us nakilala natin si Timothy na matindi, matapang, grabe, great man of God, kay isang matinding si Timothy po ang pinakabatang pastor in the Bible. Okay? So, sa katunayan, hindi po siya malakas, hindi rin siya matapang. Madalas, hindi siya okay. Madalas nanghihina si Timothy. Tawag nga ng mga kabataan ngayon, pokmaru, o marupok, di ba? Makikita natin din sa maraming kabataan sa panahon ngayon, tama ba? Sabi ng kabataan katabi, hindi ako yun. I'm strong. Okay ba yun? Kailangan lagi siyang ini-encourage kasi laging nadi-discourage. So yan ang character ni Timothy. But Paul's confidence was not misplaced. Kahit ganun si Timothy, hindi nawalan ng pag-asa si Paul sa kanya. In fact, sa letter ni Paul sa iba't ibang mga churches, madalas niyang isama sa sulat at tinatawag niyang son in the faith, si Timothy. Okay ba yan? Pasensya na po kayo, parang pangalan naman niya laging binabanggit niya. Hindi po, no? Character po ito sa Bible. Kaya nga po, ako po, sa totoo lang blessed na blessed po ako sa pangalan ko. Kasi nung pinag-aralan ko po yung si Timothy at si Paul, napakaganda talaga at sobrang sanggang dikit po sila. Okay, kaya nga ako magkaka-baby kami ng lalaki, di ba? Saan ba yung asawa ko dito? Gusto ko maging the second, di ba? Yung junior, tama ba? Okay, ayaw niyong mukhang parang malalang sa inyo, di ba? Kasi ang ganda talaga sa Bible, sobrang ganda po ng tandem ni Paul at si Timothy. And that time, Paul wrote to him, saan na tayo? At di lang siya sinama sa kanyang mga mission trip, pero madalas nagiging spokesperson pa pala siya ni Paul, no? Representative sa mga different churches. So, kunyari, hindi makakapunta si Paul, ang ipapadala niya si Timothy. Okay po ba yun? So, ganun sila. Ganun yung connection nilang dalawa. And at that time, Paul wrote to him, he was in Ephesus, sinusupervise ang mga local Christians groups, and he was the one responsible for choosing and training church leaders. So, para mas maintindihan po natin, sa Bible po actually, lalo po sa book of New Testament, meron po tayong tinatawag na pastoral letters. And that's 1 Timothy, 2 Timothy, tapos Titus. Kaya ako po, nung ako po ay naging pastor, unang-unang pinag-aralan kong libro is the 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus. Bakit? Kasi sa mga books po na yan, makakakita tayo ng mga wisdom kung paano patakbuhin ng isang simbahan. Paano pumili ng mga tamang leaders, paano mag-raise up ng mga mentors, elders. Okay po ba yun? So talagang tinawag siyang pastoral letters. Sa mga librong ito, mapag-usapan kung sino at dapat nang pwedeng maging leader at pastor ng isang simbahan. At sa mga sulat niyang ito, sinabi rin niya how to handle various problems na nakakaharapin ng isang local church. At nagbigay ng mga personal advice si Paul kay Timothy regarding personal conduct at of course, itama ang anumang mga maling katuruan na pwedeng mag-arise. And isa po sa mga turo sa kanyang mga sulat ay ang main text na binasa natin kanina. So balikan natin yung text or yung main text natin. Ano sabi niya? Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Alam niyo po, ako po kasi ay pastor's kid. PK tawag po nila, no? So, batang-bata pa lang kami. May joke sana ako, wag na.
Bata pa lang po kami, pastor na yung tatay namin. So lumaki talaga kami sa isang Christian family. At sa totoo lang noon, ang pangit ng image ng isang pastor. No? Parang nakakahiya yung mga kaklase ko. Anong trabaho ng tatay mo? Pulis. Wow, sana all, di ba? Ano ba isa engineer, ganyan. Pero nung tatanungin na ako, anong trabaho ng papa mo? Sasabihin ko architect, kasi architect by profession si Bishop. Pero hindi ko sinasabing pastor kasi hindi ako proud. No? O kaya naman sa church, sometimes parang nahihiya ka, hindi leader ako ng church. Nakakahiya, hindi, okay lang. Pero sabi ni Apostle Paul, pagkatapos, kaya ang goal ko po ngayon, as we share this message, actually, para po sa mga mentors to, pero pwede rin sa'yo, na hindi ka na mahihiyang maging Christian o sabihing Kristiyano ka, kasi gagawin mo na itong mga bagay na ito. Amen? Hindi ka na mahihiyang sabihin, hindi, leader ako, mentor ako, proud ako, mentor ako, proud akong pastor ako. Kasi nga, ito yung sabi ni Apostle Paul, do your best to present yourself to God. I-present mo yung sarili mo daw sa Panginoon bilang isang manggagawa na hindi nahihiya. Okay? At hinahandle ang word of truth correctly. Okay? So, isa po sa pinakamalaking problema natin, lalo sa mga mentors, ang usaping ito. So, ang tanong, papaano nga ba maging effective leader at unashamed workman of Christ? Or, for example, kahit tayo, kung hindi ka man leader, pwede mo rin itong gawin. Paano maging isang effective Christian and workman of Christ? Kasi, di ba, kung Kristiyano tayo, kung leader tayo, pero ineffective tayo, there must be something wrong. Amen? So, alam niyo ba, yung salitang do your best, sa Greek pala, ay ispondazo. And it has two meanings. Dalawa yung meaning ng salitang do your best. The first thing is to make an effort. And the second thing is to speed. Yung isa, gawin mo yung lahat. Effortan mo. Pangalawa, bilisan mo. Okay, sige. So ngayon, ang tanong, paano maging effective leader at unashamed workman? Sino po excited sa message natin today? Diba? Hindi ka na mahihiya ngayon kasi alam mo na itong mga bagay na to. So number one na dapat gawin natin, so this message was specially for the mentors, but you can also do it. Unang-unang bagay na dapat natin ginagawa is to make every effort. Okay, sabi mo nga, make every effort. Amen. Alam niyo po, hindi lahat tinawag to lead. Hindi lahat tinawag maging mentors. Tama po ba? Kasi imagine mo, lahat tayo dito mentor, wala nang disciple. Diba? Hindi biro ang tumugon sa panawagan ng Panginoon. Okay? Pero please naman, sa mga leaders natin, tumugon ka na rin lang sa panawagan, give your best na. Amen? Parang ayaw sumagot ng mga leaders natin, di ba? Ibigay mo na yung buong effort mo. Di ba? Tinawag ka na rin lang ni Lord, go your best na, give your best. Ang nakakalungkot kasi, maraming pinili na lang maging average Christian. Hindi, okay na ako, gantong Christian ako. Hindi, okay na, ganito na. Upo lang ako sa church, ganito lang gagawin ko. Okay na, atin ako every Sunday. Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa mo, but choose to be not an average Christian. Amen? Okay na ako dito, marami namang ganitong mentors na Christian ganyan. Okay na ako sa ganyan. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ganun, uy. Diba? As we all know, actually, majority ng mga disciples ni Jesus, kung kikilalanin po natin yung mga disciples ni Christ, may mga matatalino, amen? Pero maraming hindi matatalinong disciples ni Christ. Ay, pastor, okay lang pala hindi matalinong disciples ni Christ. Bakit ko pa kailangan mag-aral? Bakit si Jesus, mga disciple nga ni Christ, hindi nag-aral, tas mag-aaral pa ako. Bakit may Bible school pa? May mga training pa. Alam niyo po ba, yes, that's the truth. Marami sa kanila, walang mataas na educational background. Di naman sila magagaling talaga. But what happened in Acts during Peter's first preaching was not only the work of the Holy Spirit. Bakit? Kasi nang bumaba, ang kailangan ko pala, pastor, si Holy Spirit lang. That's good, amen? Kapon, nag-life refresh kami, kailangan yun, na-refresh kami ni Holy Spirit. Ganda po yun. Pero alam niyo po ba na hindi lang yun gawain ni Holy Spirit? Alam niyo kung bakit? Kasi magugulat po kayo, para sabihin po sa inyo, Jesus is the greatest rabbi during His time. Ibig sabihin, Jesus is the greatest teacher. Ibig sabihin kasi ng rabbi, teacher. Sa panahon natin, yung mga rabbi, hindi lang basta sa mga teacher sa panahon natin ngayon. Hindi lang yung master teacher, hindi lang po ngayon. Alam mo yung matatawag ng mga guru?
Hindi po tinagalog ko lang. Ayun pa yung GURU. Yun yung mga talagang alam mong magagaling sa, for example, pag may mga nakita kang guru sa math, guru sa chess, iba yun, mga expertise talaga nila yun. Diba? Wala ka pang pinapasolve, sinosolve na nila. Wala ka pang sinasabi, sinasagot na nila. Mga guru po yun. And Christ was considered as the greatest rabbi during his time. And imagine this, for 3 years, the disciples sat at Jesus' feet. Yung pinakamatalinong teacher, naging guro nila. And for 3 years, yun yung nag-train sa kanila. Imagine mo na lang kung paano gumaling ang mga disciples ni Jesus. Amen. Coach mo si Jesus. Ngayon nga, ang coach mo lang, di ba, ay, sino ba mga coaches natin? Si Coach MJ nga lang yung coach mo, iba ka na ngayon eh. Si Coach Mike nga lang. Sina Coach Amir. Iba ka na eh. Paano kung si Jesus yung coach mo? Talagang magaling. Tama po ba? So anong pwede nating makuhang lesson kaysa nangyari kaysa mga disciples ni Christ? Simple lang. Okay lang pala magsimula kang walang alam. But don't stay that way. Mag-effort ka naman. Amen. Marami naman sa atin, nagsimula tayo, wala tayong masyadong alam. Bahal mo lang talaga si Lord. Tama po ba? Pero it doesn't stop there. It's okay to start na wala kang alam, but don't stay that way. Mag-effort ka naman. Sabi mo sa tabi mo, effortan mo naman. So deserve ng disciple mo na makaranas na Jesus class na discipleship. Deserve nilang makarinig ng meaty and timely word of God. Hindi yung magpipreach ka galing lang sa online, galing lang sa take notes mo. Tama po ba? Ganun po dati actually, ganyan naman ang style dati. Bubuksan lang yung Bible, memorize naman na, explain na lang. Pero ngayon, di ba, kaya nga napapasalamat po ako sa Lord, meron tayo sa simbahan na maraming trainings para ma-train ang mga mentors natin to be an effective leader and disciple of Christ. Amen. Mag-aral ka. Sabi mo, mag-aral ka. Ayusin mo theology mo. Ayusin mo yung character mo. Di ba? Ikaw na yung leader, ikaw pa yung pinagsasabihan ng disciple mo, di ba? Coach, ating ka naman. Ay, grabe naman yan, di ba? Ating ka naman sa Sunday. Ating ka naman sa prayer works. Nag-invite ka, tapos ikaw yung late. Di ba? Wag naman ganun. Sabi nga dito, di ba, isa sa pinakasikat na kasabihan, o kaya naman, ayusin mo naman yung mga post mo. Ang bira, ikaw yung mentor, tapos ikaw pa yung post na I want to die. Tapos pagkatapos nun, after nun, di ba, connect group niyo mamay, alam niyo ba na ang sarap mabuhay. Nalala ko nga yung kwento ni Daddy Bishop, di ba, may isang pastor, sobrang hirap na sa buhay. Alagang hirap na siya, wala nang pangkain, walang ganyan. Ginawa niya, papakamatay na, kumuha po ng tali. Di ba? At magpapabigti na, anong nangyari? So, nung magbibigti na po siya, kumuha na ng upuan, biglang may kumatok na miyembro. So pagkatok ng miyembro, sabi niya, babalikan kita. Wait lang, sabi niya. Tinanggal po niya. Sabi ng miyembro, Pastor, yung asawa ko po, napapatayan na po sila. So sabi niya, sige, puntahan natin. Nung pinuntahan niya, sabi niya, ba't kayo nagpapatayan? Alam niyo ba na ang sarap mabuhay? Yung pala magpapakamatay na yung pastor, di ba? Amen! Ayos naman natin mga pinopost natin, di ba? Yung ka-bless naman pag nakita ka nila. Yung pag nagsuot ka parang, alam mo yung parang ikaw si Jesus Christ. Yung Christ-likeness nakikita nila sa'yo. Di ba? Kaya pag naglalakad ka, ganun ka. Amen. Ay, hindi naman po ganun, di ba? Magsusot na tayo ng mga mahabang balabal, di ba? Hindi po. So sabi nga na isa sa sikat na kasabihan, it's okay not to be okay, but don't stay that way. So okay lang na, di ba, hindi naman, naniniwala po ba kayo, hindi naman talaga lahat sinilang na matatalino, tama po ba? Yung iba, madiskarte lang. Yung iba, hindi naman talaga ganun kagaling. May mga sobrang galing naman talaga. Ako rin po, sabihin ko po sa inyo, maybe, parang, grabe si Pastor po, ang talino, ang galing. Grabe yung mga sinishare na Word of God. Katulad po na yun, nag-start din po ako dyan. Amen. Nalala ko nga dati, pag gumawa po ako ng verse of the day ko, dalawang sentence lang, okay na po, hirap na po ako dun. I started that time, yung ganong kasimpleng bagay lang. Pero I don't stay that way. I train. Duman ako sa process. Amen. Ngayon, nung naging leader na po ako, wow, sige, sabi ko, ganun, galing. Pero alam niyo po, I don't stay that way. Nag-Bible school po kami. At maybe sabihin niyo, tapos na. Nga po pala, graduate po ako ng 2 bachelor. Di po sa pagmamayabang, di ba? Ako po ay graduate ng BSIT and BS Theology. And my target next year,
Actually, nag-usap-usap po kami. Yung mga mentors po natin, karamihan po sa kanila nag-undergo ng lead up. Tama po ba? Study of leadership upgrade sa church. Para siyang mini Bible school. Pero nung nag-usap kami mga pastor, sabi ko sa kanila, parang pare-parehas na tayo. Yung alam natin na i-share na natin lahat. Sabi ko, kaya alam niyo po ba, next year ang goal namin, lahat kami mag-aral. Meron po sa amin mag-aral ng administration, may mag-aral po sa amin Christian education. Amen. Ako po magmamasteral din ako next year. Why? Kasi we want to grow. Amen. Paano tayo lalago? Paano tayo magiging effective if we don't want to grow? Kaya mentor, sabi mo nga sa katabi mo, o kung may mentor ka dyan, o sabi mo sa katabi mo, don't stop learning. Amen. Huwag kang humintong mag-aral. Huwag kang humintong mag-aral. Amen. Kasi magugulat ka eventually. Kaya nga sabi ni Christ, make every effort. Galingan mo. Diba? Gusto mo maging blessing dyan sa trabaho mo? Galingan mo. Gusto mo, 'di ba? Parang kaparehas mo lang. Wala, 'di ba? Paano ka magi-stand out kung kaparehas ka lang, yung kung pare-parehas lang kayong ganun? Pero kung sa lahat na nagtatrabaho doon, ikaw yung kakaiba, ikaw yung mas magaling, magugulat ka, iaangat ka ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, make every effort. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, effortan mo ha. Para makapunta ka ng airport. Ay, iba pala yan, no? Pangalawa, paano maging effective leader at unashamed workman? Speed up! Sabi mo nga, speed up! Okay, maybe ginalingan mo naman, maraming tao nag-aral naman, in-effortan mo naman, pero baka naman yung iba ang bagal. Diba? For example, may mga business po ba kayo dito? For example ko lang ito, kunyari, mayroong dalawang company na both magaling gumawa ng isang sapatos. So parehas yung output, parehas na magaling. Pag gumawa sila ng shoes, talaga namang ang ganda ng mga shoes. Okay po ba yon? Pero yung isang company, pag gumawa ng shoes, nakakagawa siya ng 100 pair of shoes sa isang araw. Pero yung isang company naman, parehas to ng output 100 pair of shoes naman, saan tayo dito? Sa isang linggo. Isa, 100 per day. Yung isa, 100 per week. Pero parehas ang result, parehas na maganda. Sa tingin po ninyo, sino yung pipiliin ng company na magpagawa? Sa mas mabilis. Tama po ba? Parehas naman pala eh. So, ibig sabihin, same through us, wag mo lang bigyan ng effort, bigyan mo din ng bilis. Diba? For example, ito, personal ito para sa mga mentors. Wag mo lang, diba, kumusta yung discipleship process ng mga disciples mo? Honestly speaking, di ba, yun yung karamihang problema ng church. Nag-life retreat pagkatapos nag-stop. So, excited yung tao, dahil nag-stop, wala na yung excitement. Di ba ganun po pag excited ka, pero habang tumatagal na hindi mo nare-receive, parang nawawalan ka na ng excitement. So, same through pala. Di ba? Ang mga simbahang hindi mabilis mag-produce ng leader, hindi matagumpay. Ang CG pala na hindi mag-produce ng disciple, hindi matagumpay at hindi effective. So starting today, sabi mo nga, stop stopping. Sabihin po nun, huminto ka ng huminto. Hinto ka ng hinto eh. Di ba? Ang dami mong gustong pinapagawa si Lord sa'yo, sige sinimulan mo, ininto mo na naman. Di ba? Sabi mo nga, tama na yung hinto. Tuloy mo na. Amen? Na life track pero hindi nagpatuloy sa life start. Maraming ganyan. Nag-life start pero hindi natapos. Nag-life retreat pero hanggang dun lang di natapos. So magugulat ka, Pastor, bakit iba yung... Magugulat ka, may mga kasabayan kang Kristiyano, parehas naman kayong nag-start. Amen? Parehas kayong on fire pero iba na siya ngayon. Mas malago na. Mas marami nang na-reach out. Grabe na yung wisdom. Bakit? Kasi nagpatuloy. Amen? At binilisan po niya. So, importante ang quality. Pero kung quality talaga, mag-create ng quantity. Amen? So, numbers speak. So, that's number 2. Paano gagawin natin? Speed up. Sabi mo nga, speed up. So, paano natin gagawin yan sa mga personal life natin? For example, nasa trabaho kayo. Dapat bilisan mo. Hindi naman yung sobrang bilis, ang pangit naman na yung output mo. Tama po ba? Dapat ganun tayo. Alam mo, magugulat po kayo, kakaiba ang mangyayari sa'yo. Yung isa, pag gumawa ng isang bagay, ang bagal-bagal, isang week. Sa'yo, 2 days lang, tapos mo na. At tingin mo, sinong iaangat nung boss mo? Siyempre, ikaw. Okay ba yan?
Minsan yung problema ng mga Pilipino, manyana habit, tama po ba? Mamaya na lang, bilis lang naman akong gumawa, kaya ko naman yan. Habang tumatagal, wala na, di ba? Amen. And last but not the least, na kailangan natin gawin, okay, is to know the truth and be steward of truth. Paano maging effective leader at unashamed workman? Know the truth and be steward of truth. So kung mag-excel ka man, alam ko maraming mentors natin ang magagandang lalaki. Tama po ba? Ayaw nilang maniwala, bahala kayo. Magagandang babae, marami po sa kanila, ang gandang manamit, okay, ang gandang magsalita. Pero sana kung saan tayo pinakamagaling sa Word of God. Alam niyo po, misinterpretation ang isa sa pinaka-pinag-uugatan ng maraming problema sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Yung kayo mag-asawa na misinterpret mo, minsan, for example, may mga minsan pati nga yung maling tono, mag-aaway na kayo. Nung sinabi niya, okay pala yun, pero napasigaw ka ng konti. Akala ng isa, so misrepresent or misinterpretation. Laki problema po nun. At alam niyo po ba, same true with God's Word, maraming nami-misinterpret ang Word, kaya nawawala. Maraming mga maling preaching. Pero bilang mga mentors, dapat tayo ang unang nakakaalam ng totoo, ng truth. Amen? Dapat may standard of truth. Hindi puro feeling sa tingin mo. Anong nararamdaman mo patungkol dito? Hindi po ganun. Anong sinasabi ni Lord? Anong totoo? At kapag nagbasa ng Bible, dapat word of God ang lalabas. Hindi word of man. Huwag ka lang magbasa. Sabi nga nila, magkaroon ka ng intelligent reading of the Scripture. Yan po yung ginagawa ng mga mentors natin. So pag nagbabasa kami ng Bible, okay, anong ginagawa natin? Di ba yung aim, authors intended, tama po ba yung mga nag-aral po dito? Parang hindi kayo nagsasalita. Parang nahiya kayo. Di ba? Pag nagbabasa tayo ng Bible ngayon, dati, grabe, ibang translation lang. Ngayon, magugulat ka. Inaalam mo na ano nga ba yung background ng story. Tama ba? Ano nga ba ibig sabihin talaga? Anong sinasabi ng author? So, nandun na tayo ngayon sa part na yun. So, ano ba ang main goal ng Connect Group? Ang tanong ko lang po, ano ba nga ang main goal ng Connect Group? Andiyan na po, sagutin niyo na. To set people free. And how can we set people free? Di ba meron po dito pag-atin tayo ng Connect Groups, hindi maganda yung mood mo, tama ba? Meron sa inyo may sakit, may ba sa inyo may problema, o kaya, hindi ko alam ano yung pinagdadaanan nyo. Pero ang goal ng Connect Group, pag nasa Connect Group tayo, matanggal tayo, makalaya tayo sa galit, makalaya tayo sa problemang yan. Amen? Makalaya tayo sa mga bagay na yan. At sabi sa Bible, when you know the truth will set you free. So it's the Word of God that sets people free. People free pala, no? Amen? Yung mga amen. So ang laging main event pala ng CG is the Word of God. So mentors, don't stop learning, don't stop attending training. Next, Gerson. Okay, litin ko po. Mentors, don't stop learning and don't stop attending trainings. Alam niyo po, dito sa Lighthouse, makinig po kayo sa akin, dito sa Lighthouse po, it is our commitment to continuously train you and make you a better and more effective leader and disciple of Jesus. Makakaasa po kayo, no? This year, naglabas po tayo ng bagong training and we call it Leadership Upgrade. Next year, magkakaroon po tayo ulit ng Batch 2 Leadership Upgrade, pero a-upgradean pa namin. Magdadagdag kami ng mga topics. Hindi kayo masaya, di ba? Why? Because we want you to grow. We want you to be better. Amen? Gusto namin mas maging effective kang Christian. Patuloy kaming gagawa ng trainings at magkakandak ng mga mentorings na tutulong po lalo sa inyo. Amen? At sabi ko dun kanina, hindi lang dapat alam yung truth, but you must be a steward of truth. Anong ibig sabihin ng steward of truth? Paano tayo magiging steward of truth? Okay, tagapagbantay ng, 'di ba, o kaya lingkod ng katotohanan. Simple lang po, your private life must affirm your public life. Amen. Lalo mga mentors, 'di ba? Character is not behaving yourself when somebody is testing you. Hindi po, character is behaving yourself even though no one is watching. Ang tunay na character hindi yung tinetest ka at may nakakakita sa iyo, hindi. Ang tunay na character ay yung pag wala nang nakakakita sa iyo pero ginagawa mo pa rin yung tama.
2 Corinthians 4 verse 2a, rather, we have renounced secret and shameful ways. So sabi niya, ni-renounce pala. Nga po pala, no, konting announcement lang. Meron na po palang, di ba nabibless po ba kayo sa Pinoy version na Bible version? Amen. Meron na po palang online. May app na po ang pangalan niya. Yan, so pwede niyo pong search ngayon. Bibli app. Yan, Biblia kasi yan, Bibli app. At meron po doon Pinoy version. No? Sa lang po yun, para sa mga Android users lang po. Bibli app, tas download niyo po ang Bible version. Yan. So meron na po sa cellphone. Amen. Parang ayaw nyo. Bahala kayo yan. Libre na yun, di ba? Hindi mo na kailangan bumili. Amen. Yan, inurasan na ako. Sige po, sorry po. Yan. So ibig sabihin, don't live a double life. Huwag tayong gumawa ng dalawang buhay, di ba? Pag sa church ka, okay ka. Pag sa connect group, ang banal-banal mo, ang ayos-ayos mo. Pero pag wala ng connect group, iba naman yung buhay mo. Pag wala ka sa church, iba na rin yung buhay mo. Hindi po. Bakit nakaka-exhaust at nakaka-stress pag pre-pretend ka to be somebody that you are not? Ang hirap nun. Di ba? Kung hindi ka okay, di sabihin mo. Hindi naman nakakahiya na sabihin hindi ka tama, hindi ka okay. Bilang mentors kasi, isang malaking testimony na kung sino ka sa public life mo ay ikaw din sa private life mo. Sarap po nun, di ba? Yung sinasabi mo, yung ka din. People are very quick to realize when something is fake and they don't like it. Alam ng tao pag nagpepeke-peke ka lang. Amen? Alam ng tao po yun, di ba? Share ka ng share, di ba? Gato, gugulat ka, hindi pala totoo. At alam ng tao yun. So, andun na yung alam mo yung truth, but make your life also the truth. Amen? Wag kang magturo sa iba, ituro mo muna sa sarili mo. At mapapangalagaan natin yung truth kapag naisabuhay natin ito. So, pinakamalakas mong palakpak sa Panginoon. So, tapos na po ako. Paano maging effective leader at unashamed workman? Number 1, make every effort. Mentors, can we just make an effort? Pwede ba this next year, mas galingan mo maging mentors? Amen? Next year, mas gagalingan mo maging Christian. Amen? Pangalawa, speed up. Diba? Bilisan mo. Huwag bagal-bagal. Ituloy-tuloy mo lang. And last but not the least, know the truth and be steward of truth. O my conclusion sa aking pong pagtatapos, sa pinag-usapan natin kanina, bidang-bida si Timothy, tama? Kasi siya yung main character natin. But Timothy became an unashamed workman of Christ dahil merong Paul na hindi nagsawang mentoran siya. Okay ba yun? So, ibig sabihin, Paul trained Timothy. Ang galing ni Paul. Isang halimbawa na dapat ginagaya at sinusundan natin. Pero alam niyo po, tulad ng maraming mentors na nandito rin po ngayon, Paul experienced Paul experience, sana tayo? Hintay ko lang yung background. Pero katulad ng maraming mentors po, Paul experienced so many challenges while discipling people. Habang nagpapalakas siya ng tao, habang nagdi-disciple siya, nakaranas siya ng matinding pagsubok. And you know what? God gave Paul a thorn in the flesh. Which means he has someone or some physical illness. But he gave Luke, a doctor, to travel with him for the rest of his life. Alam niyo ba na si Apostle Paul pala, meron siyang sakit na hindi mawala-wala. Habang naglilingkod kay Lord, meron siyang sakit. Blessed na blessed tayo kay Apostle Paul, tama? Pero habang may sakit siya, nagpapatuloy siya. Pero ang good news po niya, nagpadala si Lord ng isang companion na ang pangalan si Luke, na sumulat ng Book of Luke, na isang doktor na makakasama niya for the rest of his life. Habang nagsuserve, habang may sakit siya, may doktor siya na tutulong sa kanya. Ano ba ibig sabihin nun? Di ba ang hirap, sa mga mentors po dito, di ba ang hirap makinig kung kailangan mo rin ng makikinig sa'yo? Coach, pwede bang pakinggan mo ako? Kailangan mo rin ng makikinig sa'yo eh. Di ba ang hirap magpalakas kung kailangan mo rin magpalakas sa'yo? Ang hirap mag-alaga kung kailangan mo rin ng mag-aalaga sa'yo. Ang hirap magmahal kung kailangan mo rin ng pagmamahal. But to all mentors here, let me just remind you this word. Wag na wag po ninyo itong kakalimutan.
God will take care of you. You take care of what He entrusted you. Katulad ng nangyari kay Apostle Paul, binigyan siya ng isang luke na makakasama niya on his journey. Sinasabi ko po sa inyo mga leaders, alam ko maraming times nakaka-discourage na. Tama ba? Maraming times parang ayaw mo nang tumuloy, nakakapagod na. Pero magugulat ka, magpapadala si Lord ng isang tao na tutulong sa'yo sa pinapagawa ni Lord. So take care of what God has entrusted you, and God will take care of you. Mentors, God will take care of your family. Minsan, kakalungkot na dami mong na-win, dami mong napipreach yan, pero yung family mo, nakalimutan mo. Sabi ni Lord, akong bala sa pamilya mo. Akong bala sa pag-aaral mo. Minsan, busy ka na, pero nakakalimutan mo yung pag-aaral o kaya nahihirapan ka. Sabi ni Lord, akong bala sa pag-aaral mo. Just take care of what I entrusted you. So, on my conclusion, sa aking pagtatapos, tapos na po ako. Palakpakan naman po natin ang mga mentors natin. So in behalf po ng Lighthouse Church International, lahat ng pastoral team, ng staff ng church, we just want to thank all of our mentors for your heart and for your service. You are the heroes of today. Gusto ko lang po kayong sabihan, you all did a great job. Mas malakas mong palakpak. Come on! Can we pray? Let's all pray. Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa amin sa oras po nito. Lord, alam ko, bidang-bida mga mentors namin ngayon. Pero salamat, Lord, na sa mga hindi naman po mentors dito, tulungan mo rin kami, Lord, na maging excellent din. Gawin namin yung best effort namin to be not just an ordinary Christian, but to be an important and successful Christian, Panginoon. Sa lahat po ng mentors dito, tulungan mo sila, Lord, na mas maging magaling pang mentors, Panginoon. Tulungan mo silang galingan, Panginoon, to speed up. Teach them the Word, Panginoon. Dalangin ko po, many of them, Panginoon, ay makaka-receive na kakaibang word from you. And people will be changed like never before. And I pray, Lord, na sa kanilang paglilingkod sa tao, pagkikare sa tao, and you will also take care of them. Lord, we bless our mentors. We bless our leaders. Naway mapasaya po namin sila sa oras pong ito. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Pinakamalakas pong palakpak sa Lord.